Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong video na i-react ngayong araw na ito. Galing ito kay Neb Andrew. Bago natin na channel na i-react mga idolo. Sabi nga niya dito is eto na, confirm gobyerno, murder na sa arms score, 19,000 units. Kulang, subitin. Hindi natin pakita. Pero yun nga, good news to. Kasi ang arms score is Filipino-made na mga baril or mga armas, di ba? Kaya dapat talaga, suportahan natin yung mga gumagawa ng armas dito sa Pilipinas na local, di ba? So dapat talaga doon tayo bumibili sa kanila ng mga kagamitan, lalo na mga baril or armalite na kinakailangan ng ating kapulisan o ng ating army. Saka dapat doon talaga tayo bumili sa kanila. Kasi nga, support natin yung local, di ba, mga idolo. So tara, doon tayo patupit-tupit pa. Nabubulol na naman ako. Patupit-tupit pa. Yun! So, panoorin na natin. Neb Andrew. Gobyerno ng Pilipinas, pinili na ang arms corps. Noong nakaraang buwan ng Setyembre ay bumisita tayo sa ADAS 2024 sa Pasay. Ito ay exhibition ng iba't ibang defense companies sa buong mundo para i-showcase ang kanilang mga produkto. Binisita din natin ng panahon na ito ang booth ng Arms Corps Global Defense Philippines. Ang Arms Corps ay isang Philippine company na nagawa ng mga world-class firearms na binebenta din abroad. Nakita sa booth na ito ang bagong rifle ng Arms Corps na RD4 5.56mm NATO AR o Assault Rifle. Assault Rifle, okay. Ito ay dinesign at locally manufactured ng Filipino engineers sa Marikina City, kung nasaan ang paggawaan ng Arms Corps Global Defense. Dahil ito ay fully automatic, intended lang ito sa government agencies katulad ng Armed Forces of the Philippines. Tama lang, di ba? Ibenta niya yan sa armed forces lang o sa kapulisan. Huwag yung huwag sa mga private persons na gagamit niya kasi fully automatic pala yan. So matindi rin talaga yung assault rifle niya, di ba? Kaya dapat doon lang talaga. Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Sa isang post nitong Agosto sa kanyang mismong page sa Facebook ay mismong si Senator Mig Zubiri ang sumubok ng RD4 rifle. Panoorin po natin ang video. Good afternoon, guys. We're here today at the Arms Corps shooting range together with the President and CEO of Arms Corps, no other than Martin Poisson. Martin, thanks for allowing me to use the very first AR platform that they're developing commercially for the armed services of the Philippines. This is similar to the M4, and it has got lots of all the bells and whistles that you need for an assault rifle. Perfect conditions for the Philippines. It's got its mounts. You have this, of course, the red dot sights. Of course, all the bells and whistles. It's also very accurate and very reliable. And also safe over the beach capabilities as well. Really? Can you shoot underwater? Absolutely. Wow, sure, that's where Navy SEALs, Philippine Navy SEALs can use. I love it. All right, so shall we shoot it and put your money where your mouth is? Absolutely. All right, let's try it. Guys ready? Going live. Grabe. RD4 rifle, of course, RD4. Arms Corps.
Grabe. Ilang rounds kaya? Ilang rounds? Sa mga susunod na lang pong nating video, itutuloy nating talakayin ang tungkol sa RD4 at torch ng Arms Corps Global Philippines. Ito pong torch ay ang ginawa nila para sa mga sibilyan dahil ito po ay semi-automatic. Torch. At ito na nga po ang good news. What is Matagal that? ng pangarap ng bawat makabayang Pilipino na gumawa ng locally made na mga armas pang depensa. At mismong dito na bibili ang ating gobyerno. Correct. Sa isang post nga ng defense page na si Max Defense sa Facebook ay nakasaad na may napili na ang PCG Bids and Awards Committee at inaward ito sa Arms Corps Global Defense Contract para sa mga pistols na nagkakahalaga 49,000. ng 971,536,500 pesos. Ito Ilan yun? ay para sa 19,000 units 19,000 o pistols. nasa 49,000 pesos per unit. Ito ay ang Arms Corps STK 100 pistol. Pistol lang pala. Nakasaad din sa post na ito na ang kumpanyang Daesan Machineries ng South Korea at ang local partner nito na United Defense Manufacturing Corporation o UDMC ay nagsaad ng aligasyon ng anomalya para sa deal ng PCG at Arms Corps. Ngunit ito ay pinabulaanan ng PCG. Banggit nga ng PCG ayon sa post na dinisqualify nila ang Daesan at UDMC joint venture dahil sa questionable at false statements sa ginawa nilang tender submission. Mukhang gumagana na ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na SRDP o Self-Reliance Defense Kasi kahit wala naman yung batas na yun, di ba? Dapat kailangan talaga supportan yung gobyerno natin. Supportan natin yung mga local made. Lalo na yung mga ganyan, mga baril, pistol, or armalite, o assault rifle. Maski man yung man lang, di ba? Supportahan natin yan para magamit natin yung sarili nating ating gawa. Di ba? Kasi pwede naman nila i-import din yan eh. Once na makita naman nila na maayos yan, na ginagamit ng ating army, eh, pwede nilang i-market yan abroad, di ba? At mas makikita mo nun na made in the Philippines, di ba? Ang lupit. Pero to, okay din naman na may batas na at least pinapatibay nito na dapat i-support talaga ang local made. Yun talaga dapat yung unang priority na isa lang alang-alang na unahin muna ang mga Filipino made na makagamitan sa militar para yun muna yung procure o yun muna yung bilhin, di ba? Kaya okay din naman talaga may batas. Pero dapat, kahit walang batas na dapat, dati pa dapat sinusuportahan na. So malaking tulong din talaga ng batas na to kasi yun nga, ipa-priority ang Philippine made lalo na sa paggamit ng armas para sa ating Philippine Army o sa ating kapulisan, di ba? posture na tatalakayin natin sa mga susunod pang video. Nakaka-proud lang din mga kalakbay at mga kabayan na mismong gobyerno na natin ang tumatangkilik at umorder sa 100% world-class Filipino-made firearms para sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng Philippine Coast Guard. Sana sa mga susunod pang panahon ay may So, 19,000 na pistol na yun for PCG only lang. Okay. partner pa tayong foreign companies na magbibigay ng tech transfer o technology transfer Correct. para mas makagawa pa ang bansa natin ng mas sopistikadong mga armas at tayo na din ang mismong mag-e-export nito. Correct. Kayo mga kabayan, ano pa ang Kaya masasabi? sabi ko, di ba, kung may offer sa atin o kung meron tayong bibili,
kailangan isa yun sa may tech transfer, technology transfer, knowledge transfer. Para nga in the future, tayo na mismo ang gagawa ng gano'n. And malay natin, tayo pa maging importer din, di ba? Kaya, importer or exporter? Kasi tayo yung kumbaga sa atin bibili yung ibang bansa din. Kung nakita na lang kalidad din ng ating mga armas, lalo na pang militar, di ba? Kaya sana mangyari in the future talaga. Yun ang inaasam-asam ko talaga na tayo naman ang magiging tawag dito, tayo naman ang kalimutan ko. O sa atin naman bibili ang mga taga-ibang bansa ng mga kagamitang pang-militar. Diba? Sabi niyo sa development na ito. At kung meron pa po kayong nalalaman mga partnerships at dealings at magandang local manufacturers na need po natin makita sa spotlight, ay pakilagay lang po sa ating comment section. At syempre, kung nagustuhan nyo po itong video, ay inaanyahan ko po kayong mag-like, mag-comment and subscribe, hit yung notification bell para updated po kayo pag may bago po tayong video. So mga kabayan, kung meron pa po kayong mga marirequest na topics, ay ilagay nyo lang po sa comment section para ito po ay matalakay natin sa mga susunod na video. Maraming pong salamat at mabuhay po ang Pilipinas. Buhay. So again guys, mag-subscribe po kayo kay Neb Andro. Tama ba? Kakabasa ko. So, okay din ang video niya kasi first time ko magre-react sa kanyang video. So, baka in the future pa, matakil dyan yung kanyang mga video. I-re-react din pa natin yan ang most often, diba? Kaya yun. So, maraming salamat kay Neb Andro. So, yung full video na ito ilalagay ko po sa description na below, pati po kanyang YouTube channel. At syempre, huwag niyo pa kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. Syempre po, huwag niyo pa kalimutan i-follow ang aking Facebook page. Ang Alam Nyo Ba? So dito na po tayong tatapos. Maraming po salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi and God bless us all. Bye-bye.